at Senate hearing on flood control. Ayaw talaga niya, Mr. Maravillas, tantanan si Martin Romualdez. Ba't kasi hindi pa kayo makontento sa mga ginawang Senate investigation? Napakalinaw po, hindi sangkot si Martin Romualdez. Ito pa ulit-ulit na lang. Of the House Appropriations Committee during his speakership, due process lang tayo naman. We want to hear both sides. Ercito meanwhile did not indicate having any problems with the way the Blue Ribbon panel has handled the investigation. Pero si Gutierrez parang fake eh. Pero di-maintain natin, we'll wait for the Senate na lang. Wala pa silang request sa amin. What do you mean fake po? Kasi Fake? napaka-inconsistent ng statement niya, yung niya. At sinabi ni Saldi, coincide eh. Si John Vic. Walang makitang yung katulad yung nakita sa ibang channel. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito sa latest na balita ng ABS-CBN, Ejercito wants former Speaker Romualdez at Senate hearing on flood control. ayaw talaga niya, Mr. Maravillas, tantanan si Martin Romualdez. Ba't kasi hindi pa kayo makontento sa mga ginawang Senate investigation? Napakalinaw po, hindi sangkot si Martin Romualdez. Ito pa ulit-ulit na lang. Iba po, wala man makitang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kahit yung pinaka-latest na witness po, malinaw na hearsay, narinig lang niya lang, mga kababayan. Dininay pa ni Vizcaya, hindi nga niya ako pumasok dyan sa Forbes Park. You see? Pero hindi makontento yung ibang mga senador, mga kababayan. Talagang gusto nilang idiin si Martin Romualdez. Ito yung balita ngayon sa ABS-CBN. Senator J.B. Ercito is urging former Speaker Martin Romualdez of late to face the Senate after his name came up again in the latest hearing of the Senate Blue Ribbon Committee on the flood control scandal. Senator Risa Ontiveros urged a similar call on Wednesday after two witnesses claimed before the panel on Monday that contractor Curly Vizcaya told them Romualdez allegedly bought a house that the witnesses' employer had been renting. Romualdez has denied this allegation linking him to Vizcaya. Romualdez also denied a past invitation to face the panel. Everybody has to be heard, yung side nila. That's why I'm hoping that yung sinabi, binanggit ni Speaker Romualdez, would appear para marinig din natin yung side niya. Yan kung gusto ni Martin Romualdez kasi may karapatan siya na mag-refuse. May tinatawag kayo dyan sa Senado, sa Congress na interparliamentary courtesy. Si Bato de la Rosa nga, in-invite ng Congress, ng House of Representatives, ayaw. Nang hindi mapilit si Bato, okay lang sa inyo. So, ang okay sa inyo, hindi okay pag si Martin Romualdez mag-refuse. Yan ang problema po. Hindi kayo fair. Pwede yung senador mag-refuse, pero yung congressman, hindi pwedeng mag-refuse. Kung gusto niya, tulad ni Libiste, pumunta doon at saka si Toby Chanco para magkwento, okay yun kung gusto. Pero kung ayaw, hindi mo man mapilit kasi may interparliamentary courtesy nga. Unang-una, paulit-ulit na lang yung mga kwento, mga kababayan. Yung witness, wala mang direktang knowledge. Narinig lang niya. Di ba? Wala mang personal knowledge yung tao, yung mga witnesses na pinipresent ninyo dyan. So sabi ni J.B. Ercito, si Romualdez anya should air his side, especially since former Ako Bicol Representative Saldico, a central figure in the flood control mess, was chair of the House Appropriations Committee during his speakership. Due process lang tayo naman. We want to hear both sides. Ercito meanwhile did not indicate having any problems with the way the Blue Ribbon panel has handled the investigation, noting senators have been allowed to ask questions freely. Sa akin lang, huwag tayong ma-distract just because there are other big names that are being mentioned. But let us look who are the architects really of this modus. Again, it was really sa Department of Public Works, Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez in company. And for the contractor sa side of the proponents from Congressman Toby Chanco, testified talagang it was Saldico
and the contractors know? Yun naman pala si Saldico. Di pilitin ninyong hanapin si Saldico at iarap dyan sa Senado. Anyway, si Saldico hindi na po incumbent congressman. So pwede na siya na isamon ninyo. Di na siya sakop ng interparliamentary courtesy siguro. Di ba? At saka hanapin ninyo yung witness na nagtuturo kay Martin Romualdez, si Gutesa. Ba't hindi ninyo pinapatogi si Gutesa para ma-cross-examine? Kasi ang ginawa ni Gutesa, after na-implicate si Saldico, tapos si Martin Romualdez, nagtago na. Alatado masyado, mga kababayan. Maging yung ICI po, malinis si Martin Romualdez. Yan o, ICI, November 25, 2025. No finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. Maging si Ombudsman Rimulya, sabi ni Ombudsman Rimulya, Gutesa's affidavit has no value unless he swears oath. Ito yung sabi ni Congressman Abante. Again, Lacson says, there's no evidence versus Romualdez. Maging si Ping Lacson po, walang nakita na ebidensya linking Martin Romualdez dito sa mga pinag-uusapan na flood control scandal. Pero pilit nilang dinadawi. Alam na natin po ang intensyon nila. Gustong idawit si Martin para dawit mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw kahit yung pag-file nila ng impeachment laban sa ating Pangulo. Sinasabi po ni Atty. Jing Paras sa pag-file nila ng third impeachment, sa kanilang paniwala daw mga kababayan, ang mastermind ng flood control scandal, mismo yung ating Pangulo. I-substantiate ninyo yung inyong paniwala. True evidences. Di ba? Kasi yung paniwala po na hindi suportado ng ebidensya, ang tawag niyan, false belief. Kahit sa religion, ganun yan. Ang paniwala, faith and belief in religion, mga kababayan, na hindi substantiated ng mga ebidensya. Ang tawag dyan namin, false belief. Walang ebidensya eh. Kailangan suportado ng ebidensya. Halimbawa, yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, tapos inilibing siya, di ba? Pinasok doon sa libingan niya. Sabi sa Bible, nabuhay uli at umakyat sa langit. Nang tiningnan po yung kanyang libingan, wala talaga doon yung ating Panginoon. Na-discovery, recorded siya. Yun ang ebidensya. So, ang ibig sabihin, yung paniwala ng mga Kristiyano na ang ating Panginoon namatay, nilibing, at nabuhay muli, suportado ng ebidensya. Hindi tulad ng ibang religion na yung kanilang dinodiyos po namatay, hindi man nabuhay. So, ibig sabihin yan, false ang kanilang pinaniniwalaan na religion. Ganon din po dito sa investigasyon. Napunta ka niya, Mr. Maravillos. Kino-compare natin sa belief. Kaya itong belief niya, paniwala niya daw, yung ating Pangulo, ang mastermind, mag-present kayo ng ebidensya. Kung walang ebidensya, ibig sabihin, false ang inyong paniwala in your accusation, hindi suportado ng ebidensya. Ganon din kay Martin Romualdez. Gusto ninyong makulong si Martin, mag-present kayo ng ebidensya at i-file ninyo ang kaso para yung korte yung mag-try. Hindi yung puro kayo preskon. Ito yung malinaw. Allegation versus Romualdez, logically, physically impossible. Pagkatapos gusto na naman ninyong iharap sa investigasyon. Paulit-ulit, para paulit-ulit yung propaganda, para pagmukain ninyo na may kasalanan si Martin, guilty. Yan po ang problema sa inyo. Maging si DILG Secretary John B. Rimulya sa interview, yung witness na si Gutesa, tingin niya daw fake. Ito po, pakinggan natin. Pero si Gutesa parang fake eh. Pero tingnan natin, we'll wait for the Senate na lang. Wala pa silang request sa amin. What do you mean fake po? Kasi napaka-inconsistent ng statement niya, yung niya. At sinabi ni Saldi, coincide eh. Si John B. Walang makitang yung katulad yung nakita sa ibang channel na yung sticker ng mga bag, late pala, iba-ibang date na binigay niya. Yung pinagdalahan ng pera ni Good House under construction na ginagamit yung sticker. So yung mga ganyan klaseng kung talaga makikita mo na medyo doubtful ang kanyang mga statement. Kaduda po. Pero si Gutesa parang fake eh. Puro piki po yung pinipresent nila, iniharap nila mga testigo. Pag aksayaan ba yan ng panahon, mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez, sayang ng oras niya na nag-ako sa piki. Walang dokumento, walang ebidensya, walang money trade, mga kababayan, walang findings. So puro lang kwentuhan. So, dapat due process po ang dapat bigyan natin ng weight.
hindi yung ingay. Ingay sa social media, ingay sa mainstream media. Ebidensya dapat, hindi yung akusa ng akusa. Yung malinaw po, walang dokumentong nagpapakita ng direct participation po sa sinasabi nilang flood control scandal laban kay Martin Romualdez. Walang testigong nag-ugnay ng instruction, approval or personal benefit na nagkinabang si Martin Romualdez. Walang paper trail na naglalagay sa kanya sa operational chain ng proyekto. So itong dahilan kung bakit malinaw po yung mga pahayag ni na Senator Ping Lacson na kilala po sa budget anti-corruption oversight. Magkakalusot ba yan sa masusi scrutiny po? Maingat si Ping Lacson, maging ni Senate President Tito Soto na bitirano po sa legislative process. Si DOJ, Secretary Boyeng Rimulya na pangunahing tagapagpatupad. Si Ombudsman Rimulya ngayon, dating DOJ Secretary, di ba? Pangunahin siya tagapagpatupad ng prosecutorial standards. Sabi nila, walang ebidensyang nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez sa flood control anomaly. Naintindihan na ninyo? At hindi sapat ang lumabas ng mga witnesses upang idiin si Martin Romualdez dahil nakaangklaan niya ito sa hearsay. Hearsay man lang, walang direktang knowledge yung mga nagsasalita. At saka due process action mga kababayan ang records ni Martin Romualdez. Bakit po? Hindi lamang po salita yung depensa, may aktual na aksyon din. Kasi po si Martin umarap mismo sa ICI investigation at voluntaryong nagsumiti po ng 100 pages ng sworn affidavit. Yung affidavit niya naka-under oath. May attachment, paliwanag ng kanyang legislative role. At bukas po siya sa perjury kung may kasinungalingan doon sa kanyang sinadmit na sworn affidavit. Saka si Martin po hindi tumakas ng bansa tulad ni Saldico. Di ba? Nandito lang siya. Pero tingnan ninyo, yung iba tumakas na. Patuloy siyang available para sa mga clarificatory hearings. Saka supplementary submission. Di ba po? Hindi siya umiiwas. Kasi po mga kababayan, sa legal doctrine, ang voluntary appearance at saka yung tinatawag na sworn disclosure po, indikasyon po siya ng good faith. He is in good faith. At saka absence ng flight risk. Kasi po, pag ang tao guilty, tumatakas, umiiwas sa investigasyon. Tulad ni Sara, iwas Chucky at Pusit. Tulad ni Bato de la Rosa, nagtago na. Wala pa nga mga kababayan na nakikitang physical copy ng warrant of arrest mula sa ICC. Tumakas na kung makapagyabang. Make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa sa pagposa, si Pulong. Ang sabi, handa siyang magpa-imbestiga pagkatapos ng imbitahan kung ano-ano ng rason para mag-attend. Gary Roque, tumakas mga kababayan ng ngayon puganti na. Ayan ang mga malinaw na guilty siguro. Kaya umiiwas, ayaw harapin yung mga investigasyon. Hindi nga nun si Martin Romualdez po. Ngayon, sa pamantayan mga kababayan ng batas, hindi lahat ng kapangyarihan ay pananagutan. So, importante mga kababayan na linawin natin ito sa istruktura ng ating gobyerno. Kasi po, ang speaker, hindi po siya implementing officer. Ang mga flood control projects po, malinaw na idinaan po sa mga implementing agencies nang i-implement po ng DPWH. Tapos, yung mga contractors na nangurakot doon, ibig bang sabihin, pananagutan yun ng speaker. Ang nagnakaw, taga DPWH, engineer, director, USEC, secretary. Tapos, ituturo mo sa pagnanakaw, yung speaker, anong kinalaman doon ng speaker sa pag-implement ng mga projects na ninakaw ng implementing agencies at ng kasabwat na kontraktor. Guilty na pala sa pananagutan yung speaker kasi nagnakaw yung mga taga-DPWH. Kung sino na ang nagnakaw na engineer ng DPWH, yun ang dapat tabulin at ikulong. Tama po. Yung kontraktor na nagnakaw din, yun ang dapat ikulong, hindi yung speaker. Anong kinalaman doon ni Speaker Martin sa pagnanakaw nila? So, dinaan po siya sa mga implementing agencies na subject siya sa tinatawag na procurement law. May batas. At dumaan din siya sa post-COA audit. So, sa jurisprudence, mga kababayan in practice,
policy influence, mga kababayan, is not equal to operational control. Political leadership is not equal to criminal liability. Tama po? Kaya mali po na inaakusa nila si Martin Romualdez niya yung mastermind, siya yung big fish, pati niya yung ating Pangulo. Kasi command responsibility. Mali po yung ganon. Ang kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Juan. Kahit sa Bible po, hindi ganon. Kahit sa pamilya, mag-ama, ang kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng anak, hindi din kasalanan ng tatay. Biblical po yan. Kasalanan niya, personal po yun. Kahit nga po sa kaligtasan, personal relationship sa tagapagligtas. Di ba? Hindi ko mo ako ligtas. Yung misis ko ligtas na rin. Hindi ganun po sa salvation. Kasi, individual yung pananagutan, yung responsibility sa ating Panginoon sa kasalanan. Personal yun. Hindi ko mo nagnakaw yung engineer na kasabwat yung kontraktor, ituturo mo na si Martin. Guilty niya si Martin, guilty yung presidente. Patunayan ninyo na sangkot. So personal po yung pagkakasala. Hindi yung kasalanan ng engineer, kasalanan na ni Speaker Martin, pati ng ating Pangulo. Nagnakaw yung congressman, nagnakaw yung kontraktor, nagnakaw yung taga-DPWH, ituturo ninyo yung presidente at saka yung speaker. Walang ganon. Yung presidente, siya mismo yung nagpa-imbestiga. Pagkatapos, binabaliktad ninyo. Kaya po, tama ang ating posisyon kasi ang posisyon ko po, biblical. Hindi kayo obra sa biblical principles kasi hindi magkakamali po ang Bible. Tayo na tao magkakamali, pero ang Bible kasi that is the word of God, hindi magkakamali. So, hindi pwede na ituro ninyo si Martin, ituro ninyo yung presidente unless nag-utos mismo siya na magnakaw sila para magkinabang sila mismo. Walang ganun po. Iniutos ba ng ating Pangulat sa kanil speaker na nakawin yung pondo at gawing ghost yung mga flood control projects or gawing substandard? May ganun ba kayong narinig na utos ng ating Pangulo? Wala. Galit na galit nga po siya nang ma-discover niya. Pinagmamalaki niya yung mga flood control na pinagawa niya. Yun pala, maraming ghost at substandard. Kaya nalubog yung mga tao sa baha. Kaya isa nagpa-imbestiga at sinabi niya sa SONA, maya naman kayo. And the rest is history. Di ba po mga kababayan, yan ang malinaw. Pagkatapos ngayon, babaliktaran ninyo yung ating Pangulo. Una, si Martin yung tinatarget ninyo para isangkot yung ating Pangulo. At paulit-ulit ninyong sinasabi, walang big fish. Kasi ang nasa isip ninyong big fish na dapat makulong si Martin at saka yung ating Pangulo. Mag-present muna kayo ng ebidensya. Pag may malakas kayong ebidensya, ikaso ninyo si Martin. Ikaso ninyo yung ating Pangulo. Ganun lang. Kaya lang, pati nga yung impeachment po, may mga aligasyon ninyo. Kaya hindi tinanggap. Walang endorsement. Yan ang problema sa inyo eh. So kung walang patunay po ng utos sa kapakinabang at pakikipagsabuatan, walang criminal o administrative accountability po yung tao. And in this case, si Martin Romualdez, wala siyang criminal and administrative accountability. Hindi man ninyo napatunayan na iniutos ng ating speaker. Wala kayong ebidensyang nagkinabang at nakipagsabuatan. Kahit nga doon sa BICAM report, walang pirma doon si speaker. Kasi nga po, hindi man siya parte ng BICAM, pero pilit ninyong kinakaladkad si Martin. So that is not fair, mga kababayan. So ang mas malawat na context sa totoo lang mga kababayan ay yung Quadcom at saka nabuking na sistema. Ang timing po kasi mga kababayan ng atake ay hindi po hiwalay sa naging aksyon ng Kamara sa ilalim ng kanyang liderato, kaya pinag-iinitan ng tulo si Martin Romualdez dahil sa mga naging aksyon ng leadership niya, lalo na nung nabuo yung Quadcom. Kaya nanggigigil sila kay Martin. Nabuking kasi sila sa mga investigasyon na ginawa ng Kongreso. Gusto nilang tumabla. Yan ang malinaw dyan. So alam naman natin, yung Quadcom halimbawa, pinagsanib ng mga committees. Tinutukan noon, mga kababayan, ang Pogo Operation. Kaya naging wanted siya, kinasuhan ng qualified human trafficking, si Harry Roque. Other than yung Pogo Operations, yung illegal drugs, human trafficking, financial crimes at money laundering. Nagigets na ninyo kung bakit pinag-iinitan nila ng todo si Martin Romualdez? Malamang yung mga sangkot dito at mga financiers, mga kababayan, na talagang tumiba
during the previous administration. Namayagpag sila eh. Sila ang gigil na gigil kay Martin. Dapat niya mapin down natin si Martin, pati yung ating Pangulo. Kasi ito yung naging focus ng Marcos administration. Tuldukan itong mga matitinding krimen na nangyayari po. Na hindi po ito pinabayaan ng previous administration. Kahit yung war on drugs po, piki, diba? Yun ang lumabas sa mga kwento mga kababayan. Fake drug war. So ano yung nangyari sa Quadcom investigations? May mga lumabas. Factual result po. May mga lumabas na mga sworn statements. May nailatag na mga financial at operational links. May nailantad na political protection structures. Kaya sila galit na galit. Na booking. Ito kasi yung kauna-unahang pagkakataon na systemic at institutional yung pagbusisi. Hindi po isolated cases po, mga kababayan. Then, comes now ang impeachment ni Sara Duterte. Na ito po ay isyong pera. Hindi man po ito isyong apelyido dahil siya ay Duterte. Kundi dahil nawaldas yung pera. Kaya lang, siyempre, ang nagwaldas, natumbok na si Sara, yung confidential funds. So, importante mga kababayan talaga na may tama natin yung naratibo. Kasi po, sa totoo lang, ang impeachment laban kay Sara ay nakatuon sa confidentials in intelligence funds. May isyong lack of itemization, transparency, audit limitations. Ito po ay constitutional accountability mechanism. Hindi po sa personal attack tulad ng pinapalabas nila na iniipit po si Sara. Walang gano'n na iniipit siya. Kumbaga siya naiipit kasi may ginawa siyang mali. Ang gusto kasi nila pabayaan na lang, payag kayo sa gano'n. Hindi may paliwanag yung mga pagastos ng pera. Mga beneficiary, puro chichiria. Mary Grace Piato. Hindi po pwede yung gano'n. So ayon po sa ating Constitution, 1987 Constitution, ang Kamara po ay may exclusive power to initiate impeachment. Kapag may reklamo at kumpleto, may endorsement, hindi tulad ng walang endorsement gustong ipatanggap, may diferensya po So may obligasyon ng House na tanggapin at iproseso. So ginawa lang mga kababayan ng House ang kung ano yung itinakda ng ating saligang batas. Ito po yung dahilan kung bakit umuusok palagi, galit na galit si Sara Duterte kay Martin Romualdez at ang kanyang mga supporters. Dahil po lumabas nga yung mga issue sa kanya, yung baho po, sumingaw ng sumingaw at na-impeach po si Sara. 215 members yung pumirma, mga kababayan. At may naghabol pa nga, I think na naging 245. Super majority, mga kababayan, pumirma para i-impeach si Sara. So comes now the political backlash. So yung proseso naging personal na po. Kasi sa politika po talaga may predictable reaction. Kapag may investigasyon, siyempre may nasasaktan. Kapag may exposure, siyempre may kumaganti. Kapag nawala yung protection, nagiging agresibo ang depensa. So dito na po pumapasok yung mga pinapakalat nila na fake news, character assassination, narrative warfare laban kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang tantanan. Nasaktan Gusto nila pagtakpan lang ang mga kabuktutan na pinagagawa nila mga kababayan sa ating mga mamamayang Pilipino. Payag kayo sa ganon? So comes now, itong nakikita natin, naririnig natin, paulit-ulit na paratang laban kay Martin kahit wala pong ebidensya. Pero po sa batas, malinaw naman po. Hindi po nadadagdagan ang bigat ng kaso sa pagpapakalat ng paulit-ulit na kasinungalingan. Ngayon, sa strategic reality, delikado po yung president. Kung papayagan, mga kababayan, na ang speaker ay sisihin sa lahat ng proyekto na may issue, ang investigador gagawin ng akusado at ang due process mapapalitan po ng galit. Or kung ang due process palitan ng galit, ang magiging resulta, wala nang leader ang kikilos. Wala nang investigasyon ang uusad. Mas lalakas niyan ang tunay na korap. Kasi po, wala ang maglalakas ng loob na magbukas ng kaso. Di ba po? Kasi laging binibultahan gamit yung mga kasinungalingan. So, paano na tayo niyan pag ganyan ang magiging kalagayan natin? So, wag nating payagan na magtagumpay po yung kasamaan.
laban sa kabutihan, mga kababayan. Pinalalabas nila yung nag-iimbestiga, sila na yung masama, yung inaimbestigahan, yung mga totoong sangkot, sila yung inaapi at victim. Binabaliktad po nila lahat, mga kababayan, ng kwento. So ang batas po, hindi po echo chamber. Walang ebidensya, walang pananagutan. Yun dapat. Gusto mong papanagutin yung tao, di maganap ka ng ebidensya, tapos filean mo ng kaso. Sa hustisya po kasi, hindi dami ng galit ang binibilang, kundi bigat po ng ebidensya. Ganon. Sa politika po, pwedeng maingay. Pero po sa batas, katotohanan ang nananalo. Nakita ninyo po, noong panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong, ang ingay-ingay nila. Talagang gusto nilang dikdikin, mga kababayan, ang dating Pangulong Marcos Sr. Left and right yung kaso. After 30 years, ano nangyari sa mga kaso? Wala man ebidensya po, binasura ng iba-ibang korte. Pero hanggang ngayon, dikit pa rin yung salitang magnanakaw sa Marcos. Tawag pa rin nila Marcos Romualdez, magnanakaw. Wala man kayong napatunayan, mga bugo. Sige lang ako sa ninyo magnanakaw. Hindi man ninyo na ipakulong yung Marcos Romualdez. Lahat lang kayo kwento. So sa kasong ito, mga kababayan, malinaw ang mga akusasyon laban kay Romualdez. Ito ay mga pawang kasinungalingan lang na walang bigat po kapag idinulog sa korte. Yan ang rason kung bakit hindi man sila nagpa-file ng kaso sa korte. Kasi siguradong sayang lang yung kanilang pagod at bayad sa abogado. Ang paldo niyan, si Tupac. Gustong-gusto ni Tupac. Lahat na lang po, mga kababayan. Siya yung abogado. Hanap buhay niya yun. Wala man po, pinafile sila sa husgado. Kasi wala man ebidensya. Talo man lang sila. Kaya ginagawa nila, presko ng presko, left and right, para manira. Yun ang rason, mga kababayan, kung bakit ina-counter natin yung kanilang mga kasinungalingan. Alangan man, hayaan natin na lasunin nila yung isipan ng mga mamamayang Pilipino para maipos nila yung agenda to take over the government at magpiesta sa kaba ng bayan. Di ba po, mga kababayan? Ayan man lang yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.